nga po, Diyos, sa tuwing kami, Panginoon, ay sama-samang lumalapit sa iyo. Muli kaming napapaalalahanan. Muli namin, O Lord, nakikita ang tunay na ikaw ay kakila, Panginoon. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay Diyos na sa iyo ay walang mahirap, walang imposible. Salamat, Panginoon. Tunay, Lord, ito'y kapahayagan, Panginoon, hindi lamang ng iyong kadakilaan, kundi na iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, ng iyong karunungan, Panginoon. Sa maraming pagkakataon, Lord, we seek, O God, for a better life sa mga tao, sa mga lugar na hindi namin masusumpungan tunay, Lord, kundi nasa sa inyo, Panginoon. And as we come, Lord, to seek your face, Panginoon, salamat. Muli namin makita at patuloy na makita ang kadakilaan mo, Panginoon. As we admit, Lord, na maraming pagkakataon na nakatuon kami sa mga bagay, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na aming alalahanin. And so we pray to see, O God, na meron kaming Diyos sa langit, na meron kaming Ama sa langit, na higit na nagpapahalaga sa amin kasi sa mga ibon na iyong pinapakain, Panginoon. Na higit na mahalaga kasi sa mga dahon, Panginoon. Inalalag ka sa maghapon, Panginoon. Ngunit tinamagaan na dinadamtan mo ng bago, Panginoon. Lord, sinasamba ka namin, inatakila ka namin, O Diyos. Kaya mo tunay, Panginoon. As we worship you, O God, we worship you as you are, Lord. As we worship you as you are, Lord, patuloy kang magpakahayag ng iyong katangian, ng iyong katakilaan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong binaya. Lord, kalugdan mo ang gawain ito sa lahat ng ako nagaganap ang gawain ito sa iyong katakila, sa iyong maluwalhati, sa iyong maitaas. Salamat po ng marami. Pinupuli ka namin na nakina kung aming sabot na namin may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon at kapagligtas na si Jesus. Lahat po yung sa amin. Amen. Mateo 6:24 verse 34. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat puputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran niya ang tapat ng isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya't nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa para. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na kanyang karamunyan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa pamparang ng buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kailiit ng iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit.
Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng iyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Praise the Lord. Unang araw ng unang buwan ng Vermont, September. Nakita niyo na si Tibuloy, especially si Jose Marichan. Sino po sa atin, no, ang hindi kailanman, no, nag-aalala? Kung paano, no, hindi tayo nagtataas ng kamay when we are asked, sino sa atin na hindi nagkakasala? Palagay ko, we will not also raise our hands, no, para sabihin, ako, hindi ako nag-aalala ni minsan. Tayo ay nag-aalala. At ang tendency is that we just accept it, no? Na tayo nagkaalala because the reason, sino bang hindi? No? Everybody does, or everybody worries. Pero ang tanong, ito ba ay matuwid? Ito ba ay tama? Ito ba ay makadiyos na pag-iisip na tayo ay mag-alala? Hindi ba ito pagkakasala sa Diyos? Sabi po ni Pastor John MacArthur, na pastor po ng Grace Community, nagmahigit 50 taon na. So 5 dekada. Ang sabi niya, worry is the sign of distrusting the promise and the providence of God, and yet it is a sin that Christian commits perhaps more frequently than any other sins. No? Ang worrying, no, ito ay hindi pagtitiwala sa pangako ng Diyos, no, sa soberensya ng Diyos o sa kanyang kaparaanan. At yes, tayo mga Kristiyano, perhaps ito nga ang ating mga madalas na nagiging kasalanan kumpara sa iba pang mga kasalanan. So, yan niyo po, pamagatan ko po ang mensaheng ito. Worrying is sinning. Worrying is sinning. Ang binasa po natin ay mula po sa Matthew chapter 6, verses 24 to 34, bahagi ng Sermon on the Mount na diniliver ng Panginoong Jesus from Matthew chapter 5 to chapter 7. And here, no, from 24 to 34 ng Matthew chapter 6, 3 beses binanggit ng Panginoong Jesus ang do not be anxious. O huwag kayong mabalisa. Verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Verse 31, kaya huwag kayong mag-alala. At verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas. Ang mga salita po dito, no, ay iisa ginamit. Sa Greek Bible po ay merinao. Merinao ng ibig sabihin ay solicitude, concern, isipin. Now, paano naging kasalanan, paano nagiging kasalanan ang pag-aalala? Worrying is a sinning, una, first point, una, ito ay pagpapanginoon ng kayamanan o ng sarili. It's lording of things or of yourself. Pagpapanginoon ng kayamanan, ng mga bagay,
bagay, ang mga inaalala natin. And yes, maging ang ating sarili. Again, sabi po ng verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran naman ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang pareho, ang Diyos at ang kayamanan. So verse 32, letter A, hindi ba ang mga hindi o hindi mga mananampalataya ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Remember, nung tinukso po ni Satanas ang Panginoong Jesus, ano po ang kanya pong ginamit? Let me read in Matthew chapter 4, verse 8. Next slide. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa at sasamba ka sa akin. So Satan offers Jesus, no? Para si Jesus ay ma-disqualify sa pagiging sufficient sacrifice for our sin, masinubukan niyang tuksoin ang Panginoong Jesus. Hindi nga po ba ang pag-aalala ay pagpapanginoon sa mga bagay-bagay at hindi sa Panginoon na may-ari ng lahat ng bagay. Paano po ito nangyayari? Paano ang pag-aalala sa mga bagay-bagay ay pagpapanginoon sa mga bagay at hindi sa Diyos? You may argue, like sabihin na natin, no, Pastor, simple lang naman ang hangad ko sa buhay. Pagkain, sa pagkainan, inumin, ilang mga damit, matutuluyan. Basic. Basic lang naman, Pastor, ang hangad ko. At hindi nga ba basic ang binanggit ng Panginoong Jesus dito sa ating mga nagbubulayan. Verse 25, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Balik tayo mga sabihin natin, mga 10, 15 taon nakaraan, no, sa mga kaedad ko. Siguro dati, pangarap lang ninyo, okay na ako, mayroong 5 damit. Now, choosy na tayo. Hindi ka marahil lumalabis sa mga ito, no, basic. Parang tanong, hindi nga ba? Last week, kami po yung lumabas ng aking pong pamilya, kasama ko ang aking asawa at ang aking mga anak, at ang aking, ang punto ba, o ilang punto kami, no, si Kai. Dahil anniversary namin mag-asawa. At I believe wala namang masama dahil may okasyon at pag-minsan-minsan lang naman ito. Wala po rin kaya ako po doon pinost, no, dahil nahiya na rin ako sa asawa ko. So dahil lagi niya sinasabi na pagkatapos ng aming anniversary, dati mapipuli-puli ka naman para sa next anniversary. At ako'y inabot na ng hiya sa kanya. So dahil na, ilang taon tayo? 23. Nasaan na siya? Nasaan na ka ba? Wala ko halos na ibibigay sa kanya. No? Wala siya halos memory na galing sa akin. And lagi ko sinasabi sa kanya, bakit August pa naman na? Wala pa naman September. So, pinush ko yung aming pong paglabas at kami ay kumain. At yes, no, para lang kami makakain po doon, talagang kailangan ng extra effort. Una si CJ, kailangan pumunta po doon, no, ng 7 to 8 a.m. para sa dinner. Imagine, 8 a.m. nandun na po si CJ para kami makapasok ng 6 p.m. Ang daming tao dahil may discount, no, para sa mga may card holder. I don't know, video or what, no? Dahil kaya namin sinama si Kai dahil hanggang 50%, wala namang kaming card. I don't know, pero yun nga, habang pinagmamasdan ko ang mga tao, habang pinagmamasdan ko yung mga nangyayari sa aking paligid, I ask myself ng ganito, gaano ako nag-e-effort ay bahagi ang salita ng Diyos.
Dahil I think about, wow, extra effort. Para lang maigit ko yung asawa ko, no, my son has to go 7 a.m. o 8 a.m. umila doon, no? At para kami makakain ng 6 p.m. What an effort. So I ask myself, gaano ako nag-e-effort sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Gaano ako nag-e-effort para sundin ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? I ask myself because I am trying to apply, sinabi ng Lord, alisin mo muna yung troso sa mata mo bago mo alisin ang uwing sa iyong kapwa. Makisabi sa iyo katabi, try mo. Minsan madalas kasi nakatingin tayo sa iba. Right? Nakatingin tayo sa iba. Naghuhusga tayo ng iba. Pero sinasabi ng Lord, tingin muna tayo sa ating mga sarili-sarili. And so I ask myself, bakit kami nandito? Para ba may pang-mind day ako? Kainan, I could consider high-end or class dahil paminsan-minsan lang naman kami talaga nakakalabas. Yes, may not be sinning. Hindi pagkakasala. Pero kung this causes me to lord my wife, to lord the people around me, para ako ay merong may minding. Kung ito ang nagbibigay halaga o meaning sa buhay ko na nakakain ako sa labas, then I am sinning. Kung ito ang nagiging dahilan ng pagsuway ko sa Diyos, pag-aalala, hindi ko meditate yung asawa ko, then I am sinning. Pinili namin yung araw na yon. Una, dahil August pa naman. Pangalawa, dahil si AJ ay available para makasama namin at buong kami. We have to be very careful. Baka iniisip natin simpleng buhay na we define ay we are wanting ay di naman, at what we are wanting ay di naman talaga simpleng buhay. We have to be careful na baka hinahangat natin ginhawang buhay ay para lamang sa mga bagay-bagay. Pagkain, damit, inumin, na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, lahat po ng kinahain ko po doon, natunaw na. Dinumi ko na. In 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, sa katunayan, may malaking ngang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Pero bakit nabalitaan ang namatay na may nadala mula dito? Kung meron, si Kipuloy lang yun. Sabi nga ni Kipuloy, yung doorknob niya sa langit, diamond. Verse 8, kaya dapat tayong masiyahan kung tayong may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. By the way, habang ako'y kumakain ko doon, naisip ko, pagano karami kaya nagugutom. Sabi po ng United Nations, kada araw, 25,000 ang taong namamatay sa gutom. Kada araw. At sa 25,000 na namamatay sa gutom, hindi sa sakit, hindi sa disgrasya, 10,000 dito'y mga bata. 10,000 dito'y mga bata. Tapos ito tayo, hindi ko lang ako makakain sa what? Nakita ko yung senior ni ating Glo Santiago na short video clip about advising na huwag tayo mag-post ng mga ano natin. May sense. No? Ang imbis na yung post natin, better let's spread
Good news, not good vibes. Good news. Salita ng Panginoon. Then because sa pangalawang kong puntos, how worrying is sinning. Ito ay pagpapahalaga ng higit sa mga bagay-bagay kaysa sa buhay natin. Ilang beses sinabi ni Lord ang mga salitang ito, ang buhay ay higit na mahalaga. Verse 25, sa huling bahagi, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Gaano karaming tao na nagkakanta po ba sa paghahanap buhay, pati kalusugan, kinokompromiso dahil sa mga bagay-bagay. Higit ng pinahalagahan ng mga bagay-bagay kaysa sa sariling buhay. No? Yung aking panganay, nagte-textan silang mag-ina, nilatag ng panganay ko yung mga expenses niya. No? Sabi ko sa asawa ko, no, huwag kang maghanap buhay para mamatay. You have to have this and 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 this, and so you have to work to have all this. Gano'ng karaming tao, no, na tila bagang mas mahalaga na ang mga bagay-bagay kaysa sa buhay. As you know, ako ay part-time teacher sa NCST, at isa po sa pinapagawa namin sa mga estudyante, is our first year student. So how old? The first year student. Pinapagawa namin sila ng vision board. Ang hawak ko pong first year student ay 4 na section. May kitiga, 4 na po sila. So sigurbihin na natin kulang-kulang 200 mga kabataan. Pero mga 60 plus pa lang ang na-check kong vision board. Yung vision board, pinapakita doon na anong gusto mong makita mo sa buhay mo 10 years from now? Anong gusto mong makita, mangyari, ma-achieve, magkaroon 10 years from now? And with the 60s, na mahigit ng 60s na na-check ko, 2 lang ang nakita ko doon na nagsasabi na loobin nawa ng Lord. May nagsabi na, Lord, mag-mature ako sa aking pananampalataya. The rest, punta sa abroad, may bank account na ganito, makabili ng ganito, may sasakyan, may ganito, may ganyan, and everything. Pag si Christian kaya, I don't mean Christian Espinosa ha, kapag ang believer kaya, no, ipunin natin ang believer sa Pilipinas, and then, let's ask, okay, gawa tayo ng vision board. 10 years from now, what do you want to see sa buhay mo? Ganun din kaya mag-refer. I want to go here and there and there and there. Have this and that and that. Yes, may nakita ako, I want to be mature believer, maging mas matatag ng mananampalataya. Yes, marami sabihin natin, Pastor, don't expect, hindi naman sila mga pastor. Well, huwag natin isipin na ang pastor lang dapat ang makalangit ang vision. Can you say amen? Wala po nagsabi doon, I will give faithfully my tithes to the Lord. I will support a mission. I will minister to the children of our church. I will support a seminary student. I will provide and so para sa gawain. I will support a jail ministry. I will support a missionary. I will support building of churches. Wala akong nakita ganun so far sa may kita na pong vision board na aking chinek. Lahat nakapokus sa temporaryong bagay. Verse 26, habang din ulit ang Panginoong mga salita, ang buhay ay hindi na mahalaga, masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Yes, when you look at the birds, no, don't just be reminded this by Superman. Remind yourself na higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon na yan sa Diyos.
Hindi sinasabi po ng Panginoon na gayahin mo yung mga ibon na hindi nagtatanim, hindi umaani, o kayo nagtitipon sa kamali, o kaya matulog na lang ako kasi sabi ni Lord, hindi, gayahin, pasdan mo daw yung mga ibon, hindi nagtatanim, hindi umaani, hindi nagtitipon ng kamali, pinapakain sila ng ama. So, sleep na lang ako. Anyway, papakainin naman ako. Hindi po ilang konteksto niyan. Ano sa amin? Ang konteksto po ay patungkol sa pag-aalala, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi sinabi ni Lord, gayahin mo yung ibon, ipag-ipad ka lang dyan, dapo-dapo ka lang dyan, pakainin na kita. Dahil kasalanan sa Diyos ang maging tamad. Ano sa amin? Ang question, do you see yourself na pinapahalagahan ng Diyos? Do you see yourself na mahalaga ka sa Diyos? O katulad ka ng eldest sons sa parable of the lost son o parable of the prodigal son in Luke chapter 15. Let me read verse 28 hanggang 32. Yes, the very context here is about salvation. Verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Misa, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit ang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinapatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, hindi po natin ang sabi ng ama tungkol sa anak, sa pangaling anak, anak, lagi kitang kapitin at ang lahat ng aking ari-arian sa'yo, ay sa'yo. Nararapat lamang na tayo'y magsaya at maghiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ano nangyayari po sa panganay? No? Mas ninais na niya yung mga bagay-bagay na kanya naman, sabi nga ng ama, lahat ng akin sa iyo. Available naman for him bilang anak. Higit na niya pinahalagahan yung mga temporal na bagay na ito kaysa sa kapatid niya na nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. Nakita niya na less important ang buhay at mas mahalaga yung mga bagay-bagay na ninanais niya. If not, wala nang halaga ang kanyang kapatid. You and I be watchful na higit nating pahalagahan hindi ang mga bagay-bagay, kundi ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Kaya siya namin. Look at this panganay. Mas nina-expect na yung mga bagay-bagay. Again, sabi nga ng tatay niya, that's yours. Iyo yan, anak ka. Pero nabulag siya ng mga bagay ngayon. Nabulag siya ng pagkain ngayon. Na hindi niya nagawang i-celebrate, wow, yung kapatid kong pasaway nagbago, nagbalik loob sa Diyos. Mas pinahalagahan niya pa. No, hindi mo malang binigyan ng pagsasaluhan ng kambing ng pagsasaluhan namin magkakaibigan. Again, we have to be watchful na higit natin pahalagan, na hindi natin higit pahalagan ng mga bagay-bagay kasi sa kaligtasan ng kaluluwa ng ating kapwa, ng ating mahal sa buhay. Pangatlo pang muli, worrying is sinning. Dahil ito ay nagpapakita, ito ay pagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ito ay pagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Verse 30, kung dinadamdam ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Verse 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Hintil, unbeliever. You may ask this, hindi ba, Pastor, sabi ni Lord, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, ang aking pananampalataya, ox na, sapat na? And the answer, yes. Amen.
Pero po sinasabi ni Lord dito na kay liit ng inyong pananampalataya na hindi po kasukat ng mustasa. Short pa rin. Kulang pa rin. Ang salita pong ginamit po dito, no, kay liit ng inyong pananampalataya ay salitang oligopistos. Compound word, eh. Oligo means kulang. Oh, hindi kulang sa ligo, kulang. Pistos, tiwala. Kulang sa tiwala. So, hindi kasing laki ng buto ng mustasa. Yung pananampalataya ng mga taong nag-aalala dahil sa mga bagay-bagay. Ito ang ginamit ng Panginoon. Kung salitang oligopistos, no, sa Grego, ay isang ginamit ng Panginoon sa ilang mga tagpo na kung saan si Lord pinahayag niya ito ng paggalit sa kanyang mga alagad, sa mga apostol na nagpakita ng kaliit na pananampalataya. Matthew chapter 8, verse 26. Matthew 8:26. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Hindi kasing sukat ng pananampalataya ng buto ng mustasa. Remember, ginising pa nila si Jesus. In Matthew chapter 8, the same word, verse 26, Matthew 8:26, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil, Matthew 14 verse 31. Matthew 14:31, agad siyang hinawakan ni Jesus, si Peter, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ang iyong pananampalataya. May exclamation point. I believe, no? Pinahayag ito ni Jesus, hindi just pasigaw dahil may hangin or whatsoever, kundi pinahayag ito ng may galit. Napakaliit ang iyong pananampalataya. Again, hindi kasing sukat ng buto ng mustasa. In Matthew chapter 16, Mateo, kabanatang 16, verse 5. Simulan ko po sa verse 5 para makita po natin yung pangyayari. Nang tumawid sa ibayong mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Verse 7, nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yun. Tingnan niyo naging tugon ni Jesus. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapan wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. I do believe, pagkalit din yung sinabi ito o sinigaw, hindi ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kain ng tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kain ng tinapay ang lumabis? Kung gano'n, bisa madalas nakakalimutan natin ang biyaya, ang provision ng Lord kapag tayo dumadanas ng kakulangan, dumadanas ng problema sa buhay. Habi yung bas, di ba, almost natakot tayo sa COVID. Tumatagal. Siguro, kung nagsasalita lang si Lord ng audio voice katulad sa Old Testament, He will also say this to us. Nakalimutan mo na ba? Nagpakain ako ng 5,000 out of bilang tinapay. Bible study ka pa. 4,000 katao, pinakain ko mula sa ilang tinapay. Ilang beses ko yun, pinagulay mo na yan, ilang beses yun itong tarinig. Naliriwan, nag-aalala na naman. Kaya liit ng iyong pananampalataya. Again, I do believe, no, paggalit si Lord ng sinabi ito, dahil ito'y kawalan ng panalangin, pagtitiwala sa Kanya. Let's read Exodus chapter 16. Sa Exodo, kabanatang 16. Imagine this, no? Sila ngayon ay nasa wilderness, pero bago sila nakarating ng wilderness, sandamakmak ang ginawang himala ng Diyos. And now that they are starving, nagugutom sila, eto naman sila nagreklamo. Let me read to you. Exodus chapter 16. Beginning verse 1, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw na
ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Egypt. 2 months mula nang umalis sila sa Egypt. Nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pause tayo sandali. Mali mo yung mic thing. Kung ganyan ba talagang ang ginagawa ni Lord hanggang ngayon, nagpapaulan na lang siya. Lahat siguro magiging masunurin. Para sabi sa'yo katabi, hindi. We will not. We will not. Hindi siya sumunod. Tuloy ko pong basa sa verse 6. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya, inulit pa ni Moses. Bakit daw po? Sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Sino ba naglabas sa mga Israelites sa Egypt? Hindi si Aaron, hindi si Moses, si Lord. Verse 8, idinugtong pa ni Moses, mamaya na bibigyan niya kayo ng karne, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto niyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Let me just read it again, verse 8. Idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne, bukas ng umaga ay tinapay bibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Verse 34, talon tayo sa verse 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin, sa verse 34 ng Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Listen, tingnan niyo yung gusto ni Lord sa atin, no? Gusto ni Lord din maliban na tayo'y magtiwala sa Kanya. Ayaw niya tayo talagang stressin. Ayaw niya tayong pag-alalahanin. Nang sabi niya, sapat na yung ngayon. Huwag niyo na-carry yung bukas. Bukas yung naharapin pag dumating sa inyo. Pupunin na kita. Wala ka ng bukas. So sabi ni Lord, tama na yung ngayon. Pero gano'ng karami sa atin, paano pag-aaral na anak ko? Hindi mo ka alam yung baka hindi nakapasok. Ngayon pa lang. Wala, paano mapagtatapos yung ganito? Hindi natin alam, baka bababain na ni Buloy si Lord. No. Balik tayo sa Exodus 16. Verse 13, kano tayo ng verse 13, na ito tayo sa verse 8. Let's jump sa verse 13. Nang magtakip siling, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi niya alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol yan. Bawat isa sa inyo kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tulda. Kalahating salo, bawat isang tao. Pause tayo sandali.
Again, you might think, kung ganun naman ang ginagawa ni Lord sa panahon natin, maglaglag lang siya ng pagkain. Lahat tayo magiging masunurin. Ngayon sabi ni Erap, walang magnanakaw kung walang mahirap. Ang daming mayaman, magnanakaw, dyan sa kongreso. Sarap. Sarap. Pamura lang ako. Verse 17, tignan niyo po kung sumunod sila. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit ang takaling nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumapis. Yung mga hindi sumunod, sabi kalahating salo, kumuha ng sobra, hindi sumobra. Ang kumuha ng kaunti, hindi naman kinulang, sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtira para sa kinabukasan. Ano ginawa? Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod at bumaho ang tinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y nagpupila. Hindi sila sumunod. Sabi ni Lord sa atin, kumuha kayo sapat lang sa pagkain nyo sa araw na yan. Huwag kayong kumuha ng extra na alala nyo yung bukas. Hindi sila sumunod. Siya nasira. Ang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salo para sa isang tao. Nagpunta kay Moses ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moses sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira para bukas, ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moses, nagtira sila para sa kinabukasan at yun hindi nasira at hindi doon dahil pag 7th day yung Sabat. At sinabi ni Moses, ito ang kakainin ninyo ngayon ay araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon, 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ikapito sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Hindi niyo po ginawa nila. Ngunit na ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot. Ngunit wala silang nakuha. See? Kung sasabihin natin, magbagdagdag ng si Lord, magiging masunurin ng lahat ng tao. Sabi sa yung kagating, ingay. Tandaan ninyo, verse 20. Verse 28, kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na kung si Yahweh nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa 4 araw ay wala nang lalabas. At mula noon nagpahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Sapat ang supply ni Lord sa ating pangangailangan, hindi sa ating greed. Sapat ang supply ni Lord sa ating need, not our greed. Let me end. It's clear that when we worry, we could sin. When we worry, we are sinning. What should be our response? Sa verse 33, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na mahalin. You will argue, Pastor, mula naman ako naging Christian, marami naman ako naging worry. Marami naman ako naging alalahanin. Well, I hope, yes, nag-aalala ka pa rin, pero nag-aalala ka na pa. You worry or bother when you sin against God. Nag-worry ka pa rin when hindi mo nagagawa ang kalooban ng Lord. You worry for the salvation of your loved ones. You worry kapag naghihina ang kapwa mo sa pananampalataya. So, ang laman ng iyong panalangin ay hindi na lamang basic needs. Kundi ang laman ng iyong panalangin ay panalangin hanggang langit. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi na lang basic ang iyong pamumuhay, kundi hanggang langit. Lord, save my loved ones. Lord, patatagin mo sa pananampalataya kami. Sa panahon ng pagsubok na nanghihina kami. Lord, increase our faith. Hindi na lamang
Bigyan mo kami nito, bigyan mo kami niyan, bigyan mo kami noon, bigyan mo kami nito. Let's end. Basahin po natin ang Philippians chapter 4 at pakibukas ang inyong mga Biblia if you have at tayo lahat tayo tumayo. In reading Philippians chapter 4, babasahin ko lang po ito then I will end on prayer. Pilipos, Kabanatang 4, mga bilang 6. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Okay, let's read it hanggang verse 9 in application po ng Matthew 6:33. Philippians chapter 4, verses 6 to 9. Pilipos, Kabanatang 4, 6 hanggang 9. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyong lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kahit natin mo ko, tayo po'y personal na makipag-liig sa Panginoon. Again, very clear ang sabi ng Lord, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin. May pasasalamat. Let's come to the Lord in prayer. Diyos Ama, muli salamat Lord. Salamat o God sa pagpapaalala niyo po sa amin ng kaliit ng aming pananampalataya, Panginoon, whenever we worry sa mga bagay-bagay na pangangailangan namin. At salamat Lord, hindi na po kayo nagpaalala sa amin na aming pag-aalala ay pagkakasala namin sa iyo. Na aming pag-aalala, Panginoon, ay pagpapakita ng kaliit ng aming pananampalataya. Kundi, Lord, hindi na kayo nagpaalala sa amin. Kundi kayo, Lord God, ay nagbigay ng utos na may kalakip na pangako. Na pag sumakita namin, unahin ng iyong katwiran, ng iyong katoogan, ng aming mga buhay, dinalagdag mo, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. At yes, Lord, salamat, Lord.
Hindi po kayo nangako, Panginoon, na daragdag mo ang aming pangangailangan. Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mamayari ng lahat ng bagay. Kundi kayo, Lord, ay nagutos na may kalakip na pangako bilang aming Ama sa langit. Lord, salamat na meron kaming Ama sa langit. Meron kaming Ama sa langit, O God, na higit na nagpapahalaga sa amin kaysa sino man at kaysa anumang bagay, Panginoon. Lord, I pray, O God, na mapaalalahanan ng bawat sa sa amin at hindi kami makulat, Panginoon, sa panganay sa parable of the prodigal son, Lord. Na missing to enjoy the blessing, Panginoon, ng pagiging anak mo. Na nakatuon kami sa mga material na bagay na hindi naman talaga tunay, Panginoon, na magbibigay sa amin ng tunay na kakontentuhan, ng tunay na kahulugan na laga ng buhay, Panginoon. Dahil meron naman laging hihigit pa sa amin, Panginoon, pagdating sa mga bagay-bagay, Panginoon. Thank you for reminding us, O God, na kami ay mahalaga at kami labis mong pinapahalagahan, Panginoon. Dahil kami mga inaling mong mga anak, Lord. Opo, Panginoon, sino kami, Panginoon, hindi pong bigyan ng pansin kami mga nilalaro lamang. Pero salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Na tinapos mo kami, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng ganyan kapatayan doon sa krus. At sinabi mo nga, Lord, sa iyong salita, kung hindi mo nagawang ipagkait ang iyong anak na si Jesus, ano bang mga bagay na kailangan namin pag-unawan? Lord, muli, Lord, as we come to you, O God, believing you, Lord, makita mo, Panginoon, na hindi na maliit ang aming pananampalataya. Kung yung pananampalataya na meron kami, hindi kasi liit, Panginoon, ng buto ng kustasya, Panginoon. And it is enough for you, Lord, upang ikaw ay malugod, at upang ikaw, Panginoon, ay gumawa ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay, Lord. Lord, muli, Lord, patawad sa maraming pagkakataon na hindi, Panginoon, kami nakatingin sa iyo bilang aming Ama, kundi sa mga bagay na pinagtangan sa bundong ito, Panginoon. And thank you, O God. This is your promise to us, Lord. Uunahin namin ang iyong katwiran ng iyong kalooban. Ang lahat ng bagay ay iyong dahil sa amin, Panginoon. Lord, natulog ito ba ng iyong Santong Espiritu, Panginoon? Nawa, Lord, ay higit pang maging madalang na ang aming pong pag-aalala, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos, meron kaming Ama na nasa langit na nagpapahalaga sa amin. Pinupuhay ka namin natakilat. In Jesus' name we pray. Amen.